Ay, grabe. Lakas ng ulan. Lakas din ng hangin, no? Ano ba yan? Isang linggo na to, ah. Kahapon pa kami dito sa farm. Tapos uuwi kami na Laguna ngayon. Pero, grabe. Lakas ng ulan. Kahapon yung sinagupa rin namin kahapon papunta rito. Lakas din ng ulan. Tsaka yung hangin. Ngayon, grabe, oh. Lakas, oh. Ay, para akong tatangayin ng hangin, ah. Oo nga, kagabi nararamdaman ko pa yung mga baksakan dyan sa gilid eh. Sana magtuloy-tuloy na yung sikat ng araw. Pero parang may nagbabantang pag-ulan pa rin. Mahirap ding mag-maintain ng farm, lalo na pag ganitong mga panahon na katatapos lang ng bagyo. Guys, tignan nyo, daming kalat. Tapos syempre, yung mga damong ligaw, lagi sila natitiligan. Kaya ang bilis tumubo. So ito guys, nag-inspection lang tayo kasi ngayon lang medyo huminto yung ulan. Tingnan nyo to, ilang araw lang yan na nag-uulan, ang haba na ng damo. Kaya sabi ko nga sa inyo, alagain at syempre gastos din. Hindi ako sure sa quality ng audio natin kasi wala akong balak mag-vlog, wala akong balak mag-video ngayon. Umiikot-ikot lang kami dito, nag-check kung ano yung mga na-damage ng bagyo at kung ano dapat ipaayos. Alam nyo, yung acacia na yan, dalawa yan eh. Pinagigitnaan nila yung native house. Yun. Gusto namin ipaputol na. Yan. Kasi, ano siya, nabubulok yung bubong ng native house. Grabe kung magkalat yan. Di ba, mga dahon yan, sobra, pag nagpaksakan. Talagang walisin talaga yan. Tsaka isa pa, yung sanga, natatakot din kami. Kasi ang alam ko, acacia hindi ganun katibay. Eh pag yung medyo may malakas na bagyo, makabaksakan yung ano namin, yung bubong dito. Kaya siguro pag yung medyo uminit-init pa, hanap tayo ng magpuputol niyan. Pati trim lang naman, hindi naman papatayin siya, hindi naman paano lang, yung mga nasa tapat lang ng bubong, ayusin lang. Ayan o, para maniwala kayo na talagang madumi yung acacia. Ay yung mga dahon yan. Pero alam nyo, yung acacia ginagamit yung dahon yan na inihahalo. Yung parang pinapowder siya. Tapos parang pataba na rin siya sa lupa para sa mga halaman. Dati ano yung bark ng acacia, tsaka yung, although hindi ko naman pinapowder siya. Pag yung basta natuyo, inihahalo ko rin sa lupa, doon sa mga ano ko, potting mix ko. Okay naman siya. Kaya lang, nung ano yun nung adik-adik talaga ako na sobra sa halaman. Pero ngayon hindi ko na kayang gawin. Sa totoo lang, pati itong mga rubber trees, dapat matrim na rin to eh. Ayun, tignan nyo, kasing taas na rin ang nyug. Ayun. Ang nyug, napakataas niya, no? Tignan nyo. Ayun, oh. So, ayan. Dati-dati, nung madalas kami dito, lagi namin napapatrim yung mga rubber trees na yan. Pero nung nagkaroon ng pandemic, hindi na namin napatrim. Tsaka, nung araw nanghihinayang ako, nung pandemic nanghihinayang ako kasi nga diba ang mahal nga na rubber trees. Naku, sayang naman yung mga sanga. Itong mga bayabas na to, mga dinala lang ng ibon yung buto nito kung sana lang tumubo. Pero matagal na to, ilang taon na rin. Ngayon pa lang siya mga nagbubungahan. Malaki bunga nito eh, tamis. Yan, pero ngayon, bubot pa lang. Yan, tignan yung kalat doon sa baba. Oh. Talagang binagyo. Mga nawalis na yan, natanggal na yung iba. Kaya lang syempre, kada hahangin, baksakan na naman yung mga dahon. Ito pa yung super tanda ng halaman dito. Kasabay na to ng bahay sa pagtanda. Kasabay na rin ako sa pagtanda.
Ayan o, tignan nyo. Tagal na nito. Binahayan na to ng mga ng mga ibon. Parang maganda isama siya sa sa mga flower arrangement. Since hindi ko pa kayang maatim na bumili ng worth 8,000 na Procrea, tiis muna tayo dito. Maganda rin naman siya. Ayan guys, oh. Ayan. Tingnan nyo kung gaano kabilis maglumot. Ayan. Tapos bukod dyan sa mga lumot, syempre yung mga damon ligaw, hindi mawawala yan. At ang isa pang malaking trabaho, swimming pool. Kasi dito, iba kasi yung tubig dito sa Cavite. Nagre-react yan eh. Pag yung tubig sa pool, pag hinaluan mo ng chlorine, nagiging parang kulay kape. Ewan ko kung bakit. Basta yun, nagre-react yan. Kaya ang tagal linisin. Tapos, minsan, nalinis mo na. Pag umulan, ayan, iba na naman ang color. Tignan nyo, yun. Ito yung pool na sinasabi ko na ganitong katagal na to, na-repair na bago na yung mga tiles, pero never ko pang napaliguan. Ayan, mga bisita, yung mga naliligo, pero mga anak ko dati, nung bago to, nagsisiliguan sila, pero ngayon hindi na rin. Ayan, so mga pambisita na lang yan. So ito, pag yung medyo huminto ang ulan, na rin ulit ito, palilinisan natin. Kasi kung pag ganyan umuulan, sayang naman kung palilinisan, sayang sa chlorine, ang mahal pa naman ng chlorine. Saka yung mga ganyan guys, nilalagyan pa ng muriatic acid yan para makondisyon yung tubig niya, para blue siya. Ito pa ang isang matrabaho. Ayan. Yung aming parang laguna. Ay, laki ng palaka. Ayan o. Pero before bumagyo, talagang hindi na nila nalilinis to. Kaya ganyang kalala yan. Ayan. Tingnan nyo, nagsaswimming yung palaka dyan. Ayun. Ayun. Dalawa. Dalawa pala. Ito isa, oh. Ayun pa yung isa. Ayan. Puro lumot na rin. Dati, parang siya eh. Parang waterfalls. Kaya lang na siya. Parang gumuho na. Pero ang ganda niyan dati. Tuloy-tuloy yung tulo ng tubig. Ito, nagsukal na, oh. Mahirap talaga guys kapag yung may farm kayo tapos hindi kayo everyday nakakapunta. Dapat talaga sa ganito hands-on kayo. Na, hindi yung lahat ipagkakatiwala nyo sa mga tao nyo. Kasi syempre kailangan bigyan nyo sila ng instructions kung ano yung gagawin. Kaya ayan, eto. Medyo napabayaan na to. Guys, naalala nyo nung may vinlog ako na bagging na kumapit lang dyan sa bakod. Hindi na siya bagging. Puno na siya. Ayan guys, oh. Ayan. Dati, nag-start yan. Parang bagging lang na manipis. Ito, parang ganito lang ito. Yan. Parang ganyan lang siya. Tapos, ayan. After ilang years na ba? After mga ilang years, hindi na siya bagging eh. Puno na siya na kumapit na sa bakod. Ay, makita nyo. Medyo hinahawakan niya itong bakod na to. Yung lupa kasi dito magalaw guys. Kung makikita nyo, nasa gilid na kami ng kalsada. Yung mga lupa dito, mga na, bumaksak na, nag-landslide. Tapos itong mga, pasensya na, nasa kalsada tayo, ang ingay ng mga sasakyan. So ito, kahit pa paano nakatulong, yan, nahawakan yung bakod niya. Yan, para hindi bumaksak. Kasi yung ibang bakod, ayan no, tinalian namin, tinali namin sa puno para wag bumaksak. Medyo magalaw ang lupa dito. Pinariprap pa nga namin to eh. Tapos nilagyan na rin to ng net dun sa labas para wag mag-landslide. Pero magalaw talaga yung lupa. Sabi nila dahil doon sa mga puno, ito asan ba yung punong malaki? Ayan, sabi nila dahil dyan sa punong malaki na yan. Kasi syempre pag humangin, gagalaw ang puno, galaw din yung mga lupa. Doon sa mga bago pa lang sa channel natin, ito, kung tawagin po namin to main house, ito po yung loob. Yan. Pero doon sa mga dati ko ng subscribers, nakita po na nila ito. So ito, malaki to. Yan. Yan. Ikutan natin ha, para sa inyo.
Doon sa taas, nandun yung master. Tapos, meron dalawa pang rooms. Yung doon sa guest room na yon pwedeng tigli-5 yung pwedeng matulog. So, 10 plus yung master. Kaya lang din namin pinagagamit yung master. Tapos, dito, siguro yung iba na ngayon pala makikita to, isipin nila, parang familiar sa kanila tong lugar na to. Ginamit kasi itong bahay na to doon sa unang movie ni Casey Concepcion tsaka ni Richard Gutierrez. Kunwari, ito yung bahay ni Richard Gutierrez. So, yung matatanaw nyo, may mga, ano rin doon, may mga mattress na nakalagay doon sa gilid. Kasi, may gumamit dito before, yung pamangking ko. So, pinadala, ayaw nila maghiwa-hiwalay, gusto nila isang room lang. So, pinadala ko yung isang mattress doon para, ilan ba sila? Parang mga 7 yata. Para may matulugan din yung ibang kasama niya. Yung mga dati ko subscribers, alam na nila to eh. Ito, toilet din to. Pasensya na, halo-halo pa dito. Patalamig, parang bukas ang aircon. Binuksan nila. Tapos ito, may bed din dito. Ito guys, kaya tayo. Hindi ko na sana pakikita yung itaas. Pero pakita ko na rin sa inyo. So, ito yung dalawang rooms. Ito. Yan. Ito siya. Ayan guys. Tapos, itong kabila. Ganun din. Ayan, pinagtabi lang nila yung dalawang beds. Pero, balak namin, tatatluhin na lang namin yung single dito. Tapos dito, dalawang double deck na lang tsaka isang single para ma-maximize natin tong space nito. Tapos yung master, dito yung master eh. Nag-check lang sila kaya may mga tao dito. So ito guys, ayan. Ito American size tong bed na to. So mas malaki to kaysa sa mga king bed na nabibili dito sa atin. Oh, umuulan na. Ang tatapang ng lamok dito kahit gumagalaw ka, talagang nakakapit pa rin sa balat mo. So, ito yung isang bahay dito. Napakita ko na to dati. Ito yung 1 story lang. Kasi, mapapansin nyo, yung dalawang bahay. Ayan, yung main house. 2 story yan. Tapos, yung native house doon, 2 story rin yun. So, ito lang yung ating 1 story dito. Spacious siya, guys. Ito, oh. Ayan, ang laki niya. Oh, nag-aayos sila, nag-inspection sila architect, saka sila Rolly, saka si Alex. Dito, may 2 double deck na dadagdagan pa namin ng isa para 6. Yan, tapos palitan namin yung mga mattress yan. May aircon din siya, guys. Ayan, oh. Yan, may cabinet din. Yan. Tapos ayun yung CR. Pakita ko sa inyo yung CR. Isa lang ang CR dito, common. Ito. Ayan. So, ito yung CR. Ayan. Laki na CR niya. Tignan yung lamok, guys. So, ayan. As nasabi ko sa inyo. Ayan. Ayan po. Grabe. Kahit gumagalaw ako. Oh, tignan nyo. Ayan. Patay ko na siya. Ginagalaw-galaw ko na yung kamay ko. Ayaw niya umalis. Matindi itong mga vampira na to. So, ayan. Ito, nagsukal na din. Ayan. Dati, meron kaming tagalinis nito eh. Yan, yung mga damong ligaw dyan sa loob na yan. Hirap kasi linisan yan. Gawa ng matalas tong dahon nito. Tusok-tusok yun eh. Parang may lagari sa gilid. So, ayan. Basta masakit yan. Ayan. Eh, mga damo nandun sa loob. Hindi na matanggal-tanggal. Siguro gagawin dyan, bubunutin muna lahat yan. Tapos saka itatanim na lang yung ilang piraso kasi makapal na rin eh. Naalala ko tuloy yung sabi ng isa kong subscriber. Nag-comment siya. Maganda daw yung halaman, pero pag nagsukal na, problema na raw. Parang example na yan nung sinabi niya. Maganda siya, pero nag-wild.
Kaya problema.